Shalom sa inyong lahat. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, sisisirin natin ang kalaliman ng sermon sa bundok, partikular na ang Mateo 5:5 na 21 at 22. Sa Complete Jewish Bible, makikita natin na kinuha ni Yeshua ang lumang utos na huwag kang papatay at binalatan ang mga layer nito upang ipakita sa atin ang espiritual na katotohanan sa ilalim nito. Ang pisikal na gawa ng pagpatay ay nagsisimula sa mga nakatagong sulok ng puso. Itinuro ni Yeshua na ang sinumang nagtatanim ng galit sa kanyang kapatid ay mapapasailalim sa paghatol. Sa Hebreo, nauunawaan natin na ang pagtatanim ng galit ay hindi lamang isang panandali ang damdamin. Ito ay isang patuloy na kalagayan ng pagkatao na lumalason sa kaluluwa. Binanggit din niya ang salitang rak na isinalin bilang walang kwenta. Ito ay isang mabigat na termino. Ang tawagin ng isang tao na rak ay pagsasabi na wala silang espiritual na koneksyon kay Adonai. Ito ay isang pag-atake sa Imago Dei, ang imahe ng Diyos, kung saan ang bawat tao ay nilikha ayon sa Genesis chapter 1:26. Kapag tinatawag nating mangmang ang isang tao, nagbabala si Yeshua tungkol sa apoy ng Gehinom. Tumutukoy ito sa lambak ng Hinom sa timog ng Jerusalem, isang lugar ng patuloy na apoy at baho na ginamit bilang metapora para sa huling paghuhukom. Ipinapakita niya sa atin na ang ating mga salita ay hindi lamang panginginig sa hangin. Ang mga ito ay espiritual na ebidensya ng kalagayan ng ating mga puso. Upang maging bahagi ng kaharian, ang ating katuwiran ay dapat higit pa sa legalistikong pagganap ng mga perushim. Tinatawag tayo sa isang mas mataas na pamantayan kung saan hindi lamang tayo umiiwas sa pisikal na karahasan, kundi aktibo nating hinahanap ang kapayapaan sa pamamagitan ng teshuvah, tunay na pagsisisi at pagbabalik sa mga landas ng Diyos. Upang magsimula ng isang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Sa pagtugon sa ugat ng galit, iniaayon natin ang ating sarili sa milenyong paghahari, kung saan ang batas ng kaharian ay mapagsakripisyong pag-ibig. Hindi tayo tinawag upang maging instrumento ng paghatol, kundi mga sisidlan ng awa. Kapag naramdaman mo ang kislap ng galit o ang udyok na hamakin ang ibang tao, tandaan na tumitingin ka sa isang taong nilikha ni Adonai. Ang ating layunin ay ipakita ang kasakdalan ng ating Ama sa langit, kahit na tayo ay nagkukulang sa mundong ito. Umaasa tayo sa biyaya ni Yeshua upang punan ang puwang na iyon. Hayaan ang iyong pananalita na mapuspos ng biyaya, na nagpapakita ng kapayapaan na tanging ang prinsipe ng kapayapaan ang makapagbibigay. Pagpalain nawa kayo ni Adonai ng isang pusong laman at espiritu ng pagkakasundo. Lumakad nawa kayo sa liwanag ng kanyang salita at makasumpong ng lakas sa kanyang biyaya. Inaasahan ko ang muling pagkikita natin. Mangyaring samahan ako sa ating susunod na pag-aaral habang patuloy nating ginalugad ang Kingdom Way.